ng pagkakataon na makabahagi sa inyo sa umagang ito sa kanya teach us about the bulaang propeta na simula pa ng Old Testament at New hanggang sa ating panahon talaga po nag-i-exist sila. At ngayong araw po ay pag-aralan po natin ang isang libro ng isang tunay na propeta na nakasulat sa Biblia. Hindi kami nag-usap ni Brother Fernando pero nagkataon lang na related yung aming topic at ang topic ko naman ngayong araw ay patungkol po sa isang sa ba? Sa isang propeta ng Diyos na sumulat na ang pangalan ay Amos. At ang ating pag-usapan ngayon ay yung sinulat niya sa chapter 8 verse 11 na ang Diyos po ay magpapadala ng tagutom na hindi po sa tinapay at kauhaw, hindi po sa tubig. So ibang klaseng tagutom ito mga kapatid. Hindi po ito naglalarawan ng isang physical na gutom. Hindi ito ay napakatinding gutom. So makikita natin ngayon sa ating pag-aaral na itong isang propeta na siya po ang tunay na propeta ng Diyos. At alam po natin ang propeta ng Diyos ay nagsasalita po siya ng mga bagay na ayon po sa kagustuhan ng Diyos. At hindi po siya nagsasalita ng mga bagay na taliwas sa mga utos ng Diyos. At alam natin ang istorya ng Israel ay ano yan, karamihan po sila, pag sila po ay sumusunod sa Panginoon, sila po ay nagiging matibay at ini-establish sila ng Panginoon. Pero pag sila naman ay sumuway o they turn into idolatry, sila naman po ay binibigay ng Diyos sa paghatol. At pag sila naman ay bumalik, tinatanggap sila ng Diyos at nire-establish sila. Ganun po ang istorya ng Israel. So dito si Amos, mga kapatid, isa po siya sa one of the 12 minor prophets. Ano? So, aralin po natin ang kanyang libro. So, sa background po, si Amos, sa author and date, Amos was not a prophet by profession, but nevertheless was entrusted with bringing a message from the Lord to the northern kingdom of Israel. He prophesied sometime, approximate date is 793 to 739 BC, probably nearer the end of this period. So, nakikita natin po yan sa Amos 1:1, sabi niyan, the words of Amos who was among the herdmen. So hindi siya nga propeta, herdmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Hosea, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joas, king of Israel, 2 years before the flood. So yun po ang history ng kanyang book of Amos. At sa 7:14 to 15, it says, then answered Amos and said to Amaziah, I was no prophet, neither was I a prophet's son, but I was a herdman, a gatherer of sycamore tree. And sa 15, and the Lord took me as I followed the flock of the Lord, and the Lord said unto me, go prophesy unto my people Israel. So nakita natin yung kanyang, hindi talaga siya, wala siya paano yung pamilya yung propeta, no? 'Di ba? So isa po siya, collector siya ng sycamore tree. Sycamore tree yung parang matinik ito, no? Yung inakyat ni Zacchaeus. So yun po ang ano siya, gatherer siya ng mga bunga noon. Sa amin, masarap yun sa probinsya, kinakain namin yun. Kamunsil ata ang tawag sa amin sa Negros. Oo. So ang tema po ng Book of Amos ay the theme of Amos is the universal justice of God. The Israelites clearly expected a day of the Lord when all their enemies would be judged. What they were not prepared for was that they too would be judged. In fact, they would be held more accountable than their neighbors. Actually, expected talaga nila na ang Israel, nag-expect talaga sila na yung mga nations outside Israel ay huhusgahan ng Diyos. Yun ang expectation nila eh. Sabi nga doon sa 1:2, and he said, the Lord will roll from Zion and utter his voice from Jerusalem. In the habitation of the shepherd shall mourn, and the top of the Carmel shall wither. Sabi niya sa 2:5, but I will send a fire upon Judah, and it shall devour the palaces of Jerusalem.
So expect sila na i-judge yung kanilang outside sila, pero outside ng kanilang nation Israel. Ang hindi pa nila alam, hindi sila prepared mga kapatid, na sila pala ay neighbor o mga outside mga Israelita o mga hintil, no? So sabi niya, thus said the Lord, for this transgression of Israel and for three transgression of Israel and for four, I will not turn away the punishment thereof because they sold the righteous for silver and the poor for a pair of shoes. So dito mga kapatid, matindi ng mga nagawa kasi mga pagkakasalan nitong mga Israelitas, ano? So ganun po talaga ang mangyayari pag ang isang tao they turn back from God. Yung winala mo ang Diyos sa buhay mo. Talagang marami po. Kaya nga siguro yung isang tao kahit sa physical natin, ano, pag tayo gutom, minsan tayo papag-isip ng maayos eh. Diba? Minsan yung attitude natin hindi maayos pagka tayo gutom. Pero pag busog tayo, maganda, di ba? Yung smile natin hanggang tenga pagka busog tayo. So, patuloy tayo mga kapatid. Sabi niya pa sa Amos 9:10, all the sinners of my people shall die by the sword, which say the evil shall not overtake nor prevent us. So yun po ang tema ng Amos, no? So patuloy tayo mga kapatid. So dito na tayo sa chapter 8. Ang key points natin pag-usapan dito mga kapatid, yung first is yung symbol. And then the second yung kasalanan nila, and then yung pagdurusa dahil dun sa kasalanan ng Israel. So, tandaan natin mga kapatid, once ang Diyos may siyang sariling batas, mayroon palagay ang consequence na pag sinunod mo ay blessing. Pagka hindi mo sinunod, curse. So yun. Kaya tayo mga kapatid, once we decided to follow God, we decided to follow Jesus, we also accept the thing that kung tayo aalis at hindi tayo magpatuloy sa ating mga buhay sa Kanya, ano po, tinanggap din natin yung curse, hindi lang yung blessing. No? So ang first po, yung tinatawag nating, makita natin sa chapter 8 verse 1 and 2, yung symbol po ng, yan, anong, di ba yan ay fruit of summer, yung mga prutas mo. In other words, it's a harvest. No? So yung dito, nilarawan ni Amos, yung Israel bilang isang basket ng prutas, hinog na para sa paghatol. So usually mga kapatid sa Bible, pag nakabasa tayo ng tinatawag na harvest, karamihan po, it denotes judgment. Judgment yung paghahatol. Kaya dito nilarawan ni Amos, ang isang Israel na nagkasala, ay para siyang isang basket ng summer fruit. Harvest na, pwede rin yung grain, pwede rin mga prutas, na hinog na para po siya ilagay sa paghatol. Sabi ka dyan, sabi niya kay Amos, thus hath the Lord said, shew unto me, and behold a basket of summer fruit. And he said, Amos, what seest thou? And I said, a basket of summer fruit. Then said he, the Lord unto me, the end is come upon my people of Israel. I will not again pass by them anymore. So yun po ang simbolo na inilarawan ni Amos sa bansang Israel. Yung sumunod po ay yung ang kasalanan nila, mga kapatid. So kung yan pa namin nakasulat sa 8 verse 4 to 6. Sabasahin natin. Hear this. O ye that swallow up the needy, even to make the poor of the land to fail. Saying, when will the new moon begun, that we may sell corn, and the Sabbath, that we may set forth ahead a wheat, making the ephah small and the shekels great, and falsifying the balance by deceit, that ye may buy the poor for silver and the needy for the pair of shoes. Yea, I sell the refuse of the wheat. So tingnan po natin sa Tagalog mga kapatid, ano? Ang sabi doon mga kapatid, dito lumitaw yung kasalanan nila kung paano sila mga kapatid, paano nila apihin yung mga mayayaman, yung mga mayayamang tao sa panahon na yon mga kapatid, ay paano nila inabuso. Sabi niya, pakinggan nyo ito o kayong mananakal ng mapagkailangan at inyong pinagkukulang ang dukha sa lupain na sinasabi kailan daraan ang bagong buwan upang tayo makapagbili ng gugulayin at ang sabat upang ating mailabas ang trigo na gawing munti ang epa
at malaki ang siklo at gumawa ng karayaan sa mandarayang timbangan. Mga kapatid. Sabi niya, upang ating mabili ng pilak ang dukha at ang dalawang paang pangyapak, ang mapagkailangan ay may pagbili ng pinagbitayan sa trigo. So ganun mga kapatid, pagka ang pumari ang kasalanan ng, sabi ko nga nakarani, yung gutom, tayo dito, yung gutom na nararamdaman ng tao ngayon, dalawa lang yon, greediness and laziness. Dalawa lang yun eh. Di ba po? Yung mga tao, dahil sa sobrang kasakiman, may nagugutom. At mayroon namang tao na sa sobrang katamaran, nagutom din. So dalawa lang yun, ang ano nun. So dito nakikita natin, ito po yung EPA, yan po ay ang ancient Hebrew unit of dry measure equal to about bushels or equal to 35.2 liters. Yun, parang dito, uso din itong dayaan eh, kahit sa magbili ka ng mga bigas, no? Uso, yung pala, noon pala, mayroon na noon. Di ba po? Hindi na bago. Yung mga bagay na yun. Yung shekel naman, mga kapatid, yan po ang tinatawag na silver coin and unit of weight used in ancient Israel in the Middle East. So, yun po yung kanilang parang pinakapera, no? Ito yung mga, ano, yung mga sukatan ng kanilang mga grain, ano? So, biro mo, mandaraya sila, no? So, dito, itong nagiging result, mga kapatid, ang mayayaman ay ninanakawan at inaalipin ang dukha upang mabili ng pilak. Mapiruin mo yon. Uso din sa atin, nag-exist eh, di ba? At ang dalawang paang pangyapak ang mapagkailangan, the needy, ano? Nabasa natin sa 2:6. Niyurakan ang mga nangangailangan sa lupain. Ang matinding kawalan ng katapatan ay makikita sa lahat ng dako. Totoo mga kapatid, sa ating panahon ngayon, kahit sa ating panahon, yung mga matitinding kawalan ng katapatan. Kaya sabi ko nga itong Amos, sinulat ito ng mga 12 minor prophets. After nun, di ba, from Joel to Malakay, and then Malakay to Matthew, mayroong tinatawag tayong 400 silence ang Diyos, na ang Diyos hindi na nakitungo sa Israel na sa pamamagitan ng propeta. At kung ibatay natin dun sa unang title natin kanina, yung famine, ay it refers to withdrawal of God to from His people. Na hindi na siya nakipag-usap sa kanila. Kasi tandaan natin, yung kagutom na yon ay hindi yung tagutom ng pagkain. Sabi niya doon, hindi tagutom ng bread, hindi rin kauhaw ng tubig. So malamang, mga kapatid, sa malamang, na posible yung 400 years na yon is a part pa din ng tinatawag natin famine na sinasabi ni Amos dito. Na kung titingnan natin sa span of 400 years na yon, ano mga lumilitaw doon? Lumitaw yung iba't ibang paniniwala ng mga bulaang paniniwala. Na pagdating ng ating Panginoong Hesus, siya nga nagtulig sa ano ni? O diba yung mga Pariseo, mga Saduceo, ano ba ang kanilang ugali? Ito, hypocrisy. Walang matinding kawalan ng katapatan na makikita sa dako. Diba? Niyurakan ng kailangan ng lupain. Pinalilitaw nilang sila'y matuwid, ngunit hindi naman pala sila matuwid. To the extent na gusto pa nga nilang hulihin ang ating Panginoong Hesus sa mga tanong. Pero never nilang natalo yung ating Panginoon. Sila lahat ay sinuplak. Kumbaga sa ano pa, sinuplak lahat sila ng mga lahat ng katuruan na pagkakaalam nila ng mga batas ni Moses. Na marami silang ininterpret dahil sa kagutom. Sabi ko nga, pag nagutom ang isang tao, hindi na makapag-isip ng maayos. Kaya itong mga taong ito na lumabas ng panahon ng ating Panginoong Hesus, ay nagkaroon sila ng spiritual famine sa kanilang mga sarili kung ano-ano na lang yung mga katuruan na pinagtuturo nila sa kanilang nasasakupan. So kung makikita mo mga kapatid, napakadelikado na ang isang tao ay magutom. Kaya dapat nang lalagi tayong busog. Kahit sa ating physical, di ba? Hindi tayo makapagpagawa pag tayo gutom. And then, ang sumunod ay yung tinatawag nating pagdurusa na makikita natin sa 11. Dito na natin nabasa yung 8:11 kanina na ay laging nagbubunga ng kalungkutan, sakit at kapahamakan. So tandaan natin mga kapatid. Ang kasalanan po walang maidudulot na mabuti kahit kanino. Ang idudulot at kapahamakan. Eh brother, saya na namin sa party. Oh,
Kaya dami naming inumin eh. Nalasing pa nga kami. So, ang problema namin eh. Oo nga naman. Pero kung inumagahan, anong nangyari? Balik uli. Problema pa rin. Di ba po? Masaya nga sila nung ano. Yung pala mga kapatid, yung pangatawag natin mga band-aid na tinatawag natin band-aid lang sa pag-solve ng problema natin. Ang problema natin mga kapatid, hindi masosolve yan ng mga pagsuway sa Diyos. Sapagkat ang problema ng tao talaga, number one ay kasalanan. At masosolve lang yan sa pinatawag na pagsunod. Kaya nakita natin dito mga kapatid, nabasa natin, Behold, the days come, said the Lord, that I will send famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst of water, but of the hearing the word of the Lord. Okay, no? Ang ano pala, yung famine pala na yon ay ano? Ay, ang famine pala na yon mga kapatid ay, sorry. Ang famine pala na yon ay hindi pala siya ano, hindi tagutom sa tinapay, kundi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yun po ang sinasabi dito. But of hearing the words of the Lord. So nag-withdraw na ang Diyos sa kanila, nagkaroon na talaga ng tagutom. Tandaan niyo mga kapatid, ito ang Diyos ang nag-withdraw. Talagang hindi na sila kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng propeta. Kasi simula kay Adan, hanggang sa mga kay Noah, kay Abraham, may tao palagi siyang kinakausap. Di ba? Para maihayag ang kanyang mga salita. Pero dito sa panahon ito, mga kapatid, sabi niya ay hindi nakakarinig ng tao sa tinatawag na salita ng Diyos. At sa 12, and they shall wander the sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. Biro yan mga kapatid. Hinanap nila sa mga dagat to dagat, north even to the east, run to and fro, pabalik-balik para hanapin ang salita ng Panginoon, and shall not find it. Kaya kung titingnan niyo mga kapatid, nang dumating ang ating Panginoong Hesus, antindi, ano sabi niya? Sabi pa kanya sa mga Pariseo, they take the word of God in non-effect by their traditions. Yun po mga kapatid ang resulta. Dahil hindi sila sumunod sa mga patakaran ng Diyos, lumayo sila sa Diyos, at ang Diyos mismo nag-withdraw. Kaya ang nangyari, lumitaw yung mga iba't ibang katuruan na laban. Kaya tuloy, nabilong sila doon sa mga bulaan. Diba? At hanggang sa yun, nagpapatuloy. Yung iba nakulong na. Diba? Biruin mo mga kapatid. No? Sa 13, in that day shall the fair virgins and young men faint for thirst. They that swear by the sin of Samaria and say to God, O Dan, leave it, and the manner of Beersheba, leave it, even they shall fall and never rise up again. So mga karamihan dito mga kapatid, ang pinaka-major dito na kasalanan nila yung idolatry. Ano? Yung nag-turn sila into other gods. Ibig sabihin, kagaya ng sinabi ni Brother Fernando kanina, na sila po'y naniwala doon sa mga bulaan. Na sila'y pinasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun po ang malaki nilang kasalanan, mga kapatid. Kaya binigay sila ng Diyos sa ganong sitwasyon. Ano? So may apat na paghatol na makikita natin dito. Sa mga makasalanan, nagkalat ang mga bangkay sa lahat ng dako, ang pag-awit ay magiging panaghoy. So yun ang mga nangyari mga kapatid, no? Sabi ko nga, magbigay ng kalungkutan lahat ng mga kasalanang nagawa natin. Papalitan ng matinding paghihirap ang saya. Ang mga pagdiriwang ay magiging mga panahon ng pagdadalamhati at ang mga awit ng kagalakan ay magiging pagtangis. Titingnan mo mga kapatid, no? Sabi nga po kanina sa kasalanan nila na binigay sila ng Diyos sa ganong sitwasyon ay nagutom sila. Saka mga naituro nila ng panahon sa kanilang tradisyon hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus ay taliwas na doon sa gusto ng Diyos natin. Ano? Dahil nga, iyon nga ang nangyari sa kanila. Sabi niyan, ang mga awit sa templo ay magiging mga pananambitan sa araw-araw na yaon, sabi ng Panginoong Diyos. Ang mga bangkay ay magiging marami sa bawat dako at tahimik silang itatapon.
at aking papalitan ng panaghoy ang mga kapistahan at taghoy ang lahat ninyong awit at ako'y maglalagay ng kayong magaspang sa lahat ng balakang at kakalbukan sa bawat ulo at aking gagawing gaya ng pagtagoy sa isang bugtong na anak at ang wakas niyon ay gaya ng mapanglaw na araw. So, ganun mga kapatid ang nangyayari sa kanila. Ang unang tanda, ang sumunod na tanda sa lupa. Ang tanda sa lupa, ang buong lupain ay babangon at babagsak tulad ng ilog, Nilo, yung ilog sa Egypt, no? Sabi niya, ang Panginoon ay sumampa alang-alang sa karilagan ng Jacob, tunay na hindi ko kalilimutan kailanman ang alinman sa kanilang mga gawa. Hindi baga manginginig ang lupa dahil dito at mananaghoy ang bawat tumatahan doon. Oo, sasampang buo ng gaya ng ilog at mababagabag at lulubog uli gaya ng ilog ng Ehipto. Sa kalangitan, ang araw ay lulubog sa tanghali. Mga bagay na dumarating na hindi natural, di ba? So natural, yung mga taong nagutom noon, dahil hindi na natural ang kanilang pag-iisip, walang Diyos na nag-guide sa kanila, para lang din yung araw na lumubog sa tanghali, di ba? Pero bang araw lumubog sa tanghali? Di ba ang tanghali, kalagitnaan talaga ng init yon? Pero dito, lumubog ang araw sa tanghali eh. So di ba yung lumalabas sa tao, mga bagay na yon, mga kapatid, pag siya po'y hindi sumusunod o hindi siya guided ng mga salita ng Diyos. Kahit sa buhay natin eh. Di ba? Ganun. Pag tayo wala sa Diyos, mga kapatid, iba talaga ang nagiging buhay natin. Sabi niya, at mangyayari sa araw na yaon, sabi ng Panginoong Diyos, na aking palubugin ang araw sa katanghaliang tapat at aking padidilimin ang lupa sa maliwanag na araw. So ganun, dilalagay ka talaga ng Diyos sa mga bagay na hindi ordinaryong nangyayari sa buhay mo. Sa kasulatan, sabi sa kasulatan, ang tagutom. Ayan na po. Ang Diyos mismo ay magpapadala ng tagutom sa pakinig sa mga salita ng Panginoon. So biro mo yan mga kapatid. Kaya tingnan mo yung resulta no after ng Malakay na ang Diyos walang communication. Dumating sa ating Panginoong Jesucristo, nilabanan niya lahat ng mga maling turo at itinuwid niya. Di ba po? Ang walang kabuluhang paghahanap. Naghahanap ang tao eh. Kahit sa ating panahon eh. Marami pa rin tagutom. Ito talaga ang Diyos na nag-withdraw eh. Mamaya makita natin kung sa ating panahon eh, ano naman ang tagutom. Kasi may tagutom pa rin hanggang ngayon eh. Di ba? Sa sobrang tagutom, ang iba naging Kristo na. Ang iba naging apostol. Dahil sa sobrang tagutom. Mali ng isip. Di ba? Di ba pag gutom tayo mga kapatid, ba nga nabubuwang dahil wala nang kain? O di ba? So parang ganun din sa spiritual na mga bagay, no? Yung sabi ko nga palagi, imbes na mayroon tayong common sense, nagiging nonsense. O di ba, natandaan niyo yung aral din natin dito na mayroon tayong 7 senses. O ang 5, alam na natin yun sa elementary, tinuturo yun eh. Pero yung 6 and 7, alam mo ba kung ano yun? Yung 6, yun yung minsan, pag ang tao gutom, napupunta sa 6, nagiging nonsense. Pero pag ang tao naman ay busog, napunta sa rin sa 7, yun yung common sense. Di ba po? Pero maraming naniniwala. Maraming nagsasabi pero milyon-milyon. Hindi lang libo ang naniniwala sa kanya. Kaya mga kapatid, nakita mo rin yung famine sa kanilang pag-iisip. Ano? Pero mo, isa kang abogado, naniwala ka doon sa sinabi na siya yung ganito. Pero mo yun mga kapatid. Kaya napaka-importante na dapat lagi tayong busog. So diyan mga kapatid, ang mga tao ay gumagala kung saan-saan sinusubukang hanapin ito. Pero ang sabi kanila doon ay hindi nila nahanap ito. Sapagkat ang Diyos mismo ang nag-withdraw. Kaya kung tinan sa ating picture yan, nagutom sila dyan, ating illustration yan, hanap sila kung saan-saan dako, ay hindi nila makita. Paano na iba ang tagutom ngayon? Ito ngayon ang tanong sa ating panahon. Paano siya naiiba? Panahon ng tagutom noon, of course, ang panahon na yun ay ang Diyos mismo nag-withdraw ng kanyang presensya. No? Hindi ipinataw sa atin ng Diyos ang tagutom ngayon. Doon pinataw niya eh. Siya mismo ang nag-withdraw. Diba? Sa panahon nila. Nang sabi sa 35,
Si ating Panginoon Jesus, nasunod niya na, natupad niya na yung lahat ng mga bagay na kanyang gagawin para ma-restore ang lahat ng mga bagay sa kanyang tao at kasama ng mga hintil doon. Sabi niya, then Jesus declared, I am the bread of life. Sabi niya, ako ang tinapay na ng buhay. Whosoever comes to me will never be hungry, and whosoever believes in me will never thirst. So dito mo, mayroong tubig na rin. So siya na po yung pinaka-tinapay at tubig na available sa panahon natin, na nawala nung panahon na nagkasala ang kanyang bansang Israel. At ang sabi pa niya sa isa pang verse sa John 35 verse 51, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give in is my flesh, which I will give for the life of the world. Ito mo yan, yung binigay niya mga kapatid, yung mismong kanyang laman. Diba? Kaya kung titignan mo mga kapatid, no, lagi natin yung sineselebrate ang kanyang kadakilaan tuwing unang araw ng isang linggo. Sapagkat yun po ang kanyang dugot laman na binuo sa Kalbaryo na nagsisimbolo yung ating tinapay, ano? Na kung saan mga kapatid ay sa pamamagitan ng tinupad niya ang lahat ng mga bagay. It is the same way na i-restore niya yung Israel, kagaya ng sa Book of Amos sa chapter 9, ni-restore sila ng Diyos, i-restore sila ng Diyos. At nakita nyo, hindi lang sila i-restore, pati mismo ang buong sanlibutan. Ibalik ng Diyos sa tama ang lahat ng mga bagay na ito. Ang sumunod na katulad, ang pagkakaiba, naglaan ng Diyos para sa isang piging hindi tagutom. Naglaan ng Diyos ng piging eh. Nga dito ating Panginoong Hesus, kagaya yan. Diba? Sarap ng ano, dami ng pagkain, dami pinagsasaluhan. Ang sabi doon sa Matthew 22 verse 4, again, He sent forth other servants saying, tell them which are bidden, behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. But they made light of it and went their ways unto his farm, another his merchandise. And the remnant took his servants and entered them spitefully and slew them. Pero may mga kapatid nag-invite ng ang Diyos, pero dito, andyan pa rin eh. Sabi ko, nandyan pa rin yung tagutom na yon. Yun nga lang, may pagkakaiba sila. Hindi yan ini-impose noon. Dito, talagang dito in-offer ang tagutom. Mamaya kita natin yung mga dahilan. Bakit may nagugutom pa rin? Paano na iba ang tagutom ngayon? Ang tagutom ngayon ay self-imposed. O ito na. Kaya ka lang nagugutom ngayon kasi ayaw mong ano? Kumain. Di ba? Ang source mga kapatid ng ng gutom, yung hindi ka kumain, di ba? Kasi pag kumain ka, di ba? Siyempre, mabubusog ka eh. Yun nga lagi ang side effect sa akin eh. Tuwing kakain ako, nabubusog ako. Sa inyo, kung hindi ka kakain, may side effects din, magugutom ka, di ba? Kagaya lang ng isang ito. O, ito na mo, ito yung reaction niya sa Biblia. May mga tao pa rin na, ang Biblia kompleto na eh. Ina-offer na lahat ng Diyos ang lahat. Lahat-lahat ng pamamaraan, paano mo mabago ang buhay mo. Pero tingnan mo yung reaction nito. Di ba? Ayaw niya eh. Kaya nga sa ngayon ng tagutom, kaya nagugutom ang tao, it is self-imposed. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So yung pagiging carnal ng tao, pagiging materialistic, kagaya ng sa tanaw din ng Israel kanina, naral natin, dahil sa mga materialism, lahat na lang gagawin nila, kahit maabuso yung mga mahihirap, di bale, basta sila busog. Di ba? So dito mga kapatid, pag ang isang tao ay nagkaroon siya ng mentality, ng carnality mga kapatid, tandaan natin yung carnal mind, hindi po yan, it is enmity, means laban sa Diyos yan. At hindi pwedeng mag-subject yun o papailalin sa mga batas ng Diyos. Kaya kung titingnan mga isang tao, pag naging carnal siya, wala. Talagang he go opposite against sa Diyos palagi yun. Kaya sabi nga dito ni Paulo, hindi talaga maari na maging subject sa batas ng Diyos yung pagiging materialism.
Sabi ta, pinili ang wag kumain ng salita ng Diyos. Di ba? Kagaya ng nasusulat dito mga kapatid, sabi ni Paul sa Romans 1:20, for the invisible things of Him from creation of the world are clearly seen. Pero lahat, mga bagay na hindi nakikita patungkol sa Kanya from the creation of the world are clearly seen, nakitang maliwanag, naunawaan ng mga bagay na ginawa kahit yung kanyang walang katapusang kapangyarihan at ang pagka-Diyos para sila walang madahilan. Pero mo yan, binigay ng Diyos yun eh. Pero pinili pa rin nilang ayaw. Sabi na, dahil doon, because that when they knew God, they glorify Him not as God, neither were be thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Ito yung sinabi din kanina din, Brother Fernando eh. Dahil nang malaman nilang Diyos, abay, hindi nila glorify ang Diyos na bilang Diyos. Kundi, neither nagpasalamat sila. Ang nangyari sa vain in their imagination, yung kanilang mga pag-iilis heart ay na dilim. Kaya kung ano-ano lang lumalabas sa kanilang mga bibig, kung ano lang kanilang mga itinuturo, ba ganun kadelikado mga kapatid, no? Sabi niya pa dito ay sa Romans 1:22, professing themselves to be wise, they became fools. So, yun po ang nangyari mga kapatid. Ito naman ang sunod. Paano magkatulad ang tagutom ngayon? Diba? Mga katulad na dahilan, material na karangyaan. Ayun, hanggang ngayon eh. Di ba? Grabe, ano? Hindi na makontento eh. Nakaraan, iPhone 12 eh. Ngayon, iPhone 16 na. O, di ba? Dati ang iPhone, ganyan lang eh. Yung natay, ganyan iPhone, ganyan na oh. Kung alam kung anong iPhone yun, iPhone 20 ata yun eh. Kaya nakahaba, nakita nyo kita yan. Although medyo pa-joke lang yun. Pero mga kapatid, hindi ano yun eh. Hindi malayong marating yun. Siguro dati ang cellphone natin hanggang kisame na. Yun yung mga kapatid, yung mga karangyaan sa tao, mga kapatid. Talaga nyo, tinan mo yung ginagawa nila. O, di ba? Eating, drinking, marrying, mga kapatid. Kabulukan sa moral. Ito, maraming nito. Di ba? Hindi lang moral sa sexuality, kahit mga kapatid sa gobyerno natin. Gobyerno lang ha. Sa Pilipinas lang, dahil tayo lalayo. Di ba? Ang gumagawa mismo ng batas, ganun din ang gumagawa ng paraan para makadaya. O, di ba? Yung kawawa, yung mga nasa mababa. Mga baga sa ano, nasa laylayan, sabi nila, no? Sa laylayan. Nalaylay na lang ng lalaylay lahat yun. Di ba? Kabulukan sa moral. Ito pa, reliyosong katiwalian. Usong-uso ngayon ito mga kapatid. At ito, nag-i-exist ito, hindi lang noong unang panahon, kahit sa ating panahon, meron yan. Sabi nga ni brother, ano kanina, maliwanag na simula sa propeta dito hanggang doon. Ang nangyari pa nga, nadagdagan pa nga eh. From prophet, naging Kristo, naging apostol. O diba? Ganon din sa pag-iisip nito mga ito. O diba? Ganun po ang mangyayari. Yan mga katulad na dahilan. Paano magkatulad ang tagutom ngayon? Yan. Yung mga katulad na resulta. Manghihina ang mga kabataan. Yung mga kabataan ngayon, pag hindi mo naturuan mga kapatid, nako. Kaya tayo mga Kristiyano, napakalaki po ng responsibilidad bilang mga magulang. Kasi nga, pagkalabas ng iyong mga kabataan ay paglabas ng bahay mo ay, ano na yan na-expose na sila sa environment Kailangan mayroon talaga silang foundation na nasa kanila. Kasi pag wala, makikinig yan sa mga friend nila. Madali silang ma-influence. Ay, pagka naturuan mo sila, hindi, sinabing tatay ko ganito Sabi nanay ko ganito Pero kung wala silang pundasyon, talaga, parang di ata tinuro ng nanay ko yan. Ay, di doon na siya, mas okay ata sa'yo, Brad. Pero kung naturuan sila mga kapatid, ay, makipagdebate yan, kung gaganinin dyan, sabi ng tatay ko ganito sabi ng nanay ko ganito Mali ka, Brad. O, diba? Mali ka, tol. Ganun sasabihin ng mga bata. Pero pag wala silang pundasyon, mga kapatid, madali silang manghina, di ba? Ang mga nagtitiwala sa maling pag-asa ay babagsak at hindi na babangon. Talaga. Pag ang isang tao ay wala siyang pundasyon sa kanyang sarili, nalihis, mga kapatid, hindi makabangon yun. Mahirap nang bumangon.
Ito, mga kapatid, pagwawakas ng tagutom sa buhay. So, kailangan natin malaman yung pagwawakas. Kaya pasensya naman. Sa bagay, malapit na tayo, pagwawakas na eh. Malapit na, malapit na ang lesson natin kasi pagwawakas na, di ba? So, paghiwatig na, di ba? So, bear with me a little more time. Madali na lang to kasi pagwawakas na eh. Inaalagaan mo ang iyong katawan. Tama, di ba? May pakilay, di ba? May pa kung ano-ano pang mga whitening, o di ba? May kung ano pang mga hair grower, o di ba ganon? May mga cream, kung ano pang mga silka, kung ano-ano mga pampaputi, di ba? Bakit hindi ang iyong kaluluwa? Ayun, tanong natin, di ba? Kung inalagaan natin ating sarili, lahat na lang ata ng ano, yung mga cosmetics, gusto natin malaman eh. Minsan, i-advertise pa natin sa TikTok kung meron tayong store. Ay, bumili ako nito. Gumanda talaga yung face ko. Di ba? Ganon. Para bumili na kayo sa Yellow Basket. O, di ba? May ganyan kayo pinopromote, di ba? Para gumanda, di ba? So, bakit hindi ang iyong kaluluwa? Di ba? Ang iyong kaluluwa ay mas mahalaga kaysa lahat. Sulat sa Matthew 16:16, ano yan? 16:26. Ang sabi po dyan, basahin nga natin mga kapatid. 16:26. Sabi niya, sapagkat ano ang pakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay o ano ang kanyang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Ano pinamo niya, no? Halos lahat ng mundo, dala-dala niya, pero yung kaluluwa niya, hindi naman mapunta doon sa dapat pupuntahan. Simulan ang ugali ng araw-araw na pagbabasa ng Biblia, yung sabi ni Brother, ano, no? Kasi nga, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. So kailangan, para hindi ka magutom, abay kailangan magbasa ka. Sabi nga ni Peter 2:2, tulad ng mga bagong silang na sanggol, mananabik sa salita ng Diyos. Tama ito mga kapatid, dapat gayahin natin yung ugali ng sanggol. Pagka dadinig niya lang na ginanya siya ng kanyang nanay, baka ano ano na eh. Kahit yung aso kong maliit na Shih Tzu, pagka nagtimpla na ako niyan ng kanyang pagkain, gumaganon-ganon ng buntot nun, hindi na mapakali. Gusto ka ng pagkain, dapat ganun tayo eh. Hindi yung patulog-tulog, nakabasa lang sa versikulo. Kaya sabi ko nga eh, para tayo tumibay mga kapatid, araw-araw tayo magkakape. Lagi ko sinasabi. Alam niyo kape? Maganda yun. Kape means means kausapin ang Panginoon every day. Yun dapat ang kape natin. Hindi yung kape Nescafe ha. Baka magkamalan yung Nescafe o 3-in-1 ha. Kausapin ang Panginoon every day. So dapat yan para hindi tayo magutom. Di ba? Yung sabi na pagwawakas ng tagutom sa buhay. Di ba? So kailangan natin yan mga kapatid. Lagi tayong busog. Pag nilayan ito habang nagbabasa. Ano ba nakasulat sa Awit 1:3? Tingnan natin mga kapatid. Awit, Psalms 1 verse 1 to 3. Ang sabi dito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni maupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya ay magiging parang puno. Ganyan, no? Parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Tama mga kapatid. No? Pag ang isang kahoy, nakatanim po siya sa gilid ng pangpang, no? Ang kanyang mga ugat nandun sa source ng tubig at siya'y nainitan, sigurado yan mga kapatid, napakaganda ng tubo ng kahoy na yun. Dapat ganun tayo. Pag ganitong gawin natin, hindi tayo nagugutom eh. Pag ganun ang sitwasyon natin. So pag nilay-nilayan natin yan mga kapatid, manalangin para sa kaliwanagan. Ayun naman. Sabi sa Salmo 119, ang verse ay 119 verses 33 to 40. Ang sabi po dito ay ganito. Ang sabi niya, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan o aking susundin ng aking puso. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos sapagkat
siya kong kinaaliwan. Sabi na, ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo at huwag sa kasakiman. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan at buhayin mo ako sa iyong mga daan. Pagpapagtibayan mo ako ng iyong salita sa iyong lingkod na ukol sa takot sa iyo. Alisin mo mo ang aking kadustaan sa aking kinatatakutan sapagkat ang mga kahatulan mo'y mabuti. Narito ako'y nananabik sa iyong mga tuntunin. Buhayin mo ako sa iyong katwiran. Mga kapatid, doon dapat ang ating ugaliin na gagawin para hindi po tayo magutom, mga kapatid. And sa katapos-tapusan, mga kapatid, may tanong ako. Hungry? Jesus is the bread of life. So magandang umaga sa inyong lahat at sana po ay nakapigay tayo puri sa Diyos sa kanyang mga salita na pagnilay-nilayan natin at ugaliin natin. Tandaan mo, for the last verse na babasahin ko sa inyo, nakakita po sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14. Sabi ni Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter. Sabi niya, fear God and keep His commandment. Ang nakasulat doon, for this is the whole duty na nakahilis of men. Tandaan nyo yung mga sa King James, yung mga nakahilis na sulat, yan po yung wala sa original. Kasi minsan pagka ang iba doon, ang mga translator, naglalagay lang ng ano, para tumulong sanang maintindihan. Para maintindihan. Pero kung titingnan mga kapatid, ang duty doon, it's not included in the original manuscript. Ang tinutukoy talaga ni Solomon doon, this is the whole of men. Para mabuo ang isang tao, kailangan niyang matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos para mabuo ka. Pag wala nun, hindi ka mabuo bilang tao. So muli, isang magandang umaga. Sana nabusog ko kayo sa ating lesson sa umaga ito. Muli, maraming salamat.